Sobrang nasa mall po kami nun, tapos bigla akong gano'n napasigaw po ako. Parang, daddy!" Kasama ko po yung husband ko, sabi niya, "Why?" Pinakita ko po sa kanya, "I passed the exam." Sabi niya, "Oh my God, congratulations!" G. Close emotions. Ano ba? Po kasi ano ko na 6 years ko na dito playing in Japan. And of course, yun nga, playing abroad is very tough. Yeah, because kasi parang you have to deal with different kinds of challenges, ganyan. Pero yun nga, eventually naging comfortable po ako dito and get used dun sa system nila. Nagustuhan ko yung volleyball dito. Hindi lang kasi sila basta laro eh. Kumbaga, yung mga players din and teams dito, they're very disciplined and systematic. So, kumbaga, ang dami kong natutunan dito and actually, sabi ko before, stepping stone ko lang yung Japan. Siguro, alam nyo rin naman po na I'm on the process na changing my nationality. Parang nagustuhan ko yung way of living, playing here in Japan because of their system, yung disiplina. And I think maganda yung, kumbaga, nabuo na career ko dito. And tingin ko if ever man na magkaroon ako ng chance to play in Europe, I think yung experience ko dito is enough and maganda yung foundation ko. Of course, parang natakot po ako nung una na kakayanin ko ba kasi different country, yun nga po, malayo sa pamilya, high level of competition. So, the expectation noon parang kakayanin ko ba? Parang ganon. Kumbaga may takot mag-try, maglaro dito sa Japan. And also, yung good side naman na naisip ko is marami na rin akong chance na nasayang. Like sa UCLA and Thai na offer din. So parang once in a lifetime chance na i-grab ko yon. Parang kailangan ko i-challenge yung sariling ko and kumbaga out of my comfort zone. Siguro after a year, 1 year, 2 years siguro. Hindi ganun ka tagal. Kasi one of my dream country to play with is here, sa Japan po talaga. Kasi nga yung system nila, yung volleyball nila is mabilisan, ganyan. And yung fundamentals ng volleyball is very maganda. Nung pumunta ako dito, siguro language barrier. Yun yung pinakamahirap nung una. System siguro yun din. Nahirapan ako. But they're very helpful. Kumbaga, tinulungan nila akong mag-adjust. Tinulungan nila ako na parang I felt comfortable kasi mga teammates ko sobrang gaan nilang kasama. Kahit despite of the language barrier po. Tapos sa pagkain, hindi naman ganun po kahirap mag-adjust kasi sobrang maganda din naman po yung culture nila dito. And yung way of living. What I said po siguro, yung system nila, yung mabilis na galaw, madisiplina, and parang sa atin po kasi, we are well-disciplined, pero iba yung disiplina nila dito na before practice, they mop the floor, lahat sila gumagalaw, they check the weight of the ball, yung hangin ng bola, ganyan, yung net, lahat talaga gumagalaw. During practice, they're well-focused, walang nagtatawanan, unlike sa atin, di ba, may mga nagtatawanan, gano'n. Every after practice, yun, sabay-sabay sila maglilinis, magmamap ulit ng floor, ganyan. After ng practice, meron sila yung video cam. I-register mo yun sa iPad mo. Everyone is watching their, like, how they warm up, how they hit, how they receive, ganyan. Talagang, the next day, makikita mo, may maaga pupunta sa practice, mag-a-ask sa coach na, pwede po pa-service receive, parang ganyan. Kasi gusto nila i-improve pa yung receive nila, yung mga ganon. Wala pa tayo masyado kumbaga meron, some of the teams I think meron na video cam, but not every player is watching their practice to improve, mga ganun po. Kumbaga, minsan di natin ginagamit yung meron tayo to improve for volleyball. So, actually, marami pa po. As in system-wise talaga, sobrang marami pa siguro tayong matututunan from other countries. I think ngayon, yung changing of nationality ko. I think yun yung pinaka sacrifice ko. Because sabi, mahirap iwan, hindi naman iwan, I mean, mahirap magpalit ng nationality.
Kasi sa puso't isip ko, Pilipino pa rin ako eh. Dugo ko, Pilipino pa rin ako. As long as I want to play for our country, yung pangarap mo, kasi tumatanda na rin naman po ako, I really want to play the highest level ng kaya ko, which is to play for Olympics. I think malayo pa tayo doon sa Pilipinas. Eventually, makakalaro tayo, but until when ko kaya makukuha yung pangarap na yun. Dahil nga, yun nga po, sabi ko nga po, tumatanda na rin po ako. I took the chance and I sacrificed my Filipino citizenship. Ngayon nga, pagpalit po ako into Japanese, hopefully, yun nga po, makalaro ko ng Olympics. But ang main thought ko po dun is, kahit naman po, siguro magpalit ako nationality. Yun nga sabi ko, sa dugo, isip, at puso ko, Pilipino pa rin ako. And for everyone na manonood or sumusuporta sa akin, alam nila na you're a Filipina. Kumaga, nire-represent ko pa rin yung country ko. Hirap naman po talaga yung i-sacrifice ng nationality mo kasi lumaki ka sa Pilipinas, ganyan, madami kang sinacrifice, madami kang nilaro para sa bansa mo. Pero because of your dream na nakita mo na tumatagal na hindi mo alam kung makukuha mo or kung marireach mo yung goal na yun until na matapos ka maglaro. You need to sacrifice talaga po. One of my goal, kung makapalit man po ako ng nationality ko, makalaro man po ako sa Olympics, all of that experience na makuha ko, if ever man po na mag-retire ako sa volleyball, both country like Japan or Philippines, I can help. Diba? After that experience, may share ko po sa mga young generation, not only in Japan, kundi lalo-lalo na sa Pilipinas, di ba po? Kumbaga, pwede rin po ako maging coach sa atin or pwede ko pong madala lahat ng experience na yon sa atin pag-uwi. After, kung mag-retire na po ako ng maglaro, di ba po? Yung sa pagiging rank 1 po, actually hindi ko po alam siya paano ina-achieve yung ano yun. So parang marami pong nagpo-post or nag-tag sa akin, but I don't repost it kasi nahihiya. Hindi naman sa nahihiya. Kumbaga, I don't know kasi po yung paano nakukuha yung being number 1 dun sa rank na yon. Pero I'm really happy po naman na and overwhelmed dun sa result na yon. Actually, when I came here sa Japan, yung pangarap ko lang is to play at the highest level ng career na kaya kong ilaro. Siguro maraming hindi nakakaalam ng mga pinagdadaanan ko dito, ganyan. A lot of sacrifices and failures, ganon. Yun nga, una-una yung language barrier, malayo sa pamilya. Nagka-COVID noon, walang ibang kayang pumunta dito. Tapos, minsan, kasi pag naglalaro ka or nagtitraining ka, may mga times talaga na frustrate ka or mas stress ka dun sa result ng performance mo, ganyan, or may hindi ka makuha, ganyan. So, minsan wala kang makausap. So, may time na parang, kumbaga, dumating sa time na parang depressed. Parang ayoko nang maglaro, burnout na ako, ganyan. Gusto ko nang umuwi ng Pilipinas. But, siguro, nung nakausap ko yung family ko, ganyan na, they push me, talagang minotivate nila ako na, kaya mo yan, di ba yan yung pangarap mo. Looking back sa mga sinakripisyon ko na yon and kumbaga sa pangarap ko, yun yung nag-inspire sa akin to push more, parang maging matapang dito sa Japan. Like last season din, may mga times na mahirap yung laro, ganyan, or sobrang kinakabahan ako. Si Annie Drews, kilala si Annie Drews, di ba? Nasa championship kami noon. As in, parang nasusuka ako na parang nagpapalpitate, di ako makahinga. One of her advice sa akin na hanggang ngayon, lagi kong, yung kumbaga nagpapatapang sa akin is, imbis na parang ma-stress ka, kabahan ka, why not think how grateful are you right now to be, kumbaga kung nasaan ka ngayon. Opo. Sobra po. Parang minsan sa sobrang pagod, sa sobrang stress, sobrang nahirapan ka makipag-communicate minsan. Parang minsan sumusuko ka na lang po. Wala kang masabihan. Ganun. Nagulat po. Parang everything was surreal. Kasi, well, bago kasi po ako sa team. Kumbaga kakalipat ko lang po ng team. I don't know
yung connection, yung system nila, kung magkiklik ba talaga, kung magkiklik agad ako, ganon. Pero hearing those award, parang hindi ko ina-expect na makukuha ko po yun. Siguro dahil na din po sa teammates ko, lalo na yung setters namin sa JT, they're really working hard na magkaroon kami ng good connection. And every practice, kinakausap nila ako, ganyan. And yung coaches namin, madami talaga sila binibigay sa aming middle blockers na video kung ano yung pwede mong gayahin for blockings, ganyan. And naging malaking tulong po yun sa akin to improve yung sa blocking, sa hitting. And sa fighting spirit, siguro dahil yung mga teammates ko rin po, sobrang every practice, every game, nandun yung energy and makikita mo yung hard work nila. So ikaw din po mapapasama ka sa ganong attitude or way of playing inside the court. Normal lang po. Of course, they're very happy, but I think for them it's normal, especially with foreigners. They still treat me as a foreigner. But pag kinakausap po nila ako, they treat me as a Japanese player. Kung baga, pag kinakausap na po nila ako, hapon na, wala pong translator. Or, kunyari, paano ba? Usually, foreigners po may mga exception. Like, kunyari, sa paglilinis ng court, ganyan. Or, yung mga foreigners, minsan di na po sila naglilinis. One of, like, their culture po kasi, or discipline is, like, to be, like, yung linis, be on time, mga ganyan po. So, yun po. Kumbaga, sama niyo ako. They treat me as a Japanese ako talaga. Of course, may pressure po. Hindi naman po, siguro every time na you're on the top of your career, you always feel that pressure kasi gusto mo pa pong angatan or gusto mo pa pong improve yung sarili mo. But you don't know how much you can improve more, di ba po? Especially sa age ko. And how can I, kumbaga, ito na yung top, kumbaga, how can I go more higher doon sa nakamit ko. Pero sabi nga ng coach ko before, sabi niya, never mo magagaya yung achievement mo noon. Kumbaga, you have to make new goal or new result. Hindi man po same yung makakamit mo, yung naging experience mo dun sa before. Pero kaya mo malagpasan yon with your new experience ngayon. Kasi first time ko rin po maglaro for finals talaga. And I really wanna get that championship. Of course, heartbroken na hindi namin nakuha yon. I cried when I hugged Annie also because that's her last stint here in Japan. But it's different also that my husband went back home to watch my game and support. Kasi we're far from each other po eh. Nag-work siya ngayon sa Pilipinas as a head coach po ng NX-LED. Nag-effort siya pumunta dito to watch our finals but we lost. So, parang, I wanna hug him and say thank you. Sorry for we lost today. But I'm really grateful na nandun siya to support me with my family din po. When I woke up in the morning, laging ang pinagpe-pray ko kay God is, I hope I can inspire a lot of people. Di ba, maraming nanonood, ganyan. I hope the way I played today inspires them to move forward, not only play volleyball or any sports, but also in life, how to be strong or not easily to give up in one thing. Baga kahit anong hardship man yung pagdaanan mo, you will continue striving for success and reach your goal. Kumbaga, walang taong hahadlang, walang taong mag-stop sa'yo reaching that goal. But you will still continue and you will still continue reaching that goal. Si Ahaba po yung aso namin.
Actually, dalawa na po sila ngayon. Isa po nandito sa Japan, tapos si Ahava po nandyan sa Pilipinas. Surprise ko po yan. Surprise gift ko po yan sa husband ko. Actually, gusto niya na maliit na aso. But I like golden retriever po. Which is, gugustuhan niya na din naman po. Kasi po sa Phil Oil, may mga asong gala po doon sa arena. So, every time na nagwe-weights po sila, may mga asong nakahiga doon sa harap ng weights room. Yung asawa ko po, nakaupo siya doon, tapos ginaganon niya po yung aso na ano. So, pinicturean po siya ni Danny. Si Danny po ata yun. Hindi ko lang po matanda kung sino. So, from that time, sabi ko, bibilhan ko ng aso yung asawa ko. So, surprise ko siya. So, after po ng game nila, ayan po, binilan ko po siya ng aso. So, tuwan-tuwa naman po siya. Ngayon, hindi niya na po maiwan yung aso. Meron po kaming bago ngayong aso. 2 months na po siya sa amin. Okay. Ito po siya. Ito po yung isa naming aso. Cocker Spaniel po. Yung Golden Retriever po, si Ahava. Tapos ito po, si Conan. Hindi ko po alam sa husband ko. Ako po nagbigay ng pangalan dyan sa Golden Retriever. Tapos yung husband ko po yung, eto, regalo din po sa akin ng husband ko ng birthday ko. Actually, when I transfer po sa JT, I didn't expect na mas maraming Filipino pa po pala dun sa lugar, sa Osaka. And every game, especially home game po, they ask for me sa ticket. And siguro, usual, kasi sa team po namin, free din po yung ticket eh. So, among the players, ako yung pinakamarami po palaging hinihinging ticket pag home game. Nasa 25, ganon, or 20 something. Kasi family ko, tapos mga Filipino. So, every time yung mga teammates ko, nagtatanong sila, oh, how many fans is coming today, ganyan, Filipino fans. Sabihin ko po, 20, 22, ganyan. All Filipino. Pero, alam mo pang nakakatuwa po kasi, actually, may isa lang po talaga nakakakilala sa akin, unang-una, na parang simula high school until now, he's been supporting and he's been my fan na po talaga. Si Ate din po. And then, nalaman, kasi yung mom ko pumunta po sa church no, na malapit sa apartment ko. So, na-meet niya po yung dalawang Filipina. And then, from there po, nagkakilala na po lahat-lahat. So, doon na po nag-start na dumami yung Filipina na nanonood po ng game namin. Sila po yung pinakamalakas na boses pag naglalaro kami. New Year po yan. First New Year namin. Second New Year namin together. Mhm. Yan po. Tapos, umuwi po siya niyan, vacation nila sa Pilipinas. So, we celebrate New Year together. Tapos, nasa screen po namin yan yung family ko. Happy ko na I had him. Because every New Year, every Christmas po talaga, sobrang lungkot. Yun po yung isa ring mahirap na I felt lonely nung mga time na yun na Christmas, New Year, mag-isa ka po. Kumbaga sa screen ko, yung family ko, nagsiselebrate ng New Year and Christmas, ganyan. Ako dito, nakahiga na, matutulog na po, ganun. Wala mo, malungkot lang po kasi no one is celebrating Christmas po dito. And New Year, sobrang tahimik po. They celebrate but kumakain lang po sila family, parang walang fireworks, walang, alam mo po yan sa atin kasi sobrang saya po celebrate ng New Year. So, yun po, nakakamiss lang po. But, yun nga po, nung I had my husband na po, I'm happy and satisfied na nandito siya with me, New Year celebrating. Kahit wala man pong, kumbaga, magarbong celebration, being with him na po is already enough for me to celebrate New Year. Hindi ko po akalain na makakapasa ako dyan sa JLPT N4. Alam mo po, kasabay ko po dyan yung mga Filipino na nag-work. Yung mga nanonood po sa namin. 6 ata po kami. Magkakaiba kami ng classroom. Nagtitake po online class sa JLRC.
Pero hindi po kasi ako masyadong nakakapag-focus. Pagdating sa exam, alam ko pong parang mahihirapan ako, ganyan. Bago po kami pumunta dun sa facility ko sa kami mag-exam, pare-pares po kaming nasa book, ganyan. Tapos, nagsasabihan kami, kakayanin ba natin to? Balik na lang tayo next exam, ganyan. Tapos, parang pinag-usapan na, huwag tayo mag-expect ng sobra-sobra. Alam naman natin yung magiging resulta. So, nag-exam po kami, ganyan. Sobrang hirap po talaga nung exam. Kaya nga po nung chinek ko yung result ng exam, kasi 1 month after po yan malalaman. 1 month or 2 months after po nung exam, malalaman. Sobrang nasa mall po kami nun. Tapos bigla akong napasigaw po ako. Parang, Daddy! Kasama ko po yung husband ko. Sabi niya, why? Pinakita ko po sa kanya, I passed the exam. Sabi niya, oh my God, congratulations! sabi ko, hindi ko talaga po ina-expect. Kasi alam ko po na nahirapan ako doon sa exam. And nung after nung exam na yun, sabi namin sa sarili namin, okay lang yan, next time na lang, bawi na lang tayo. As in, give up na po kami, alam na namin na hindi kami makakapasa. Pero sa lahat po na nag-exam, 6 kami, ako lang po yung nakapasa. Sabi na, grabe ate, ikaw yung nagsasabi na ang tingin mo hindi ka makakapasa, pero ikaw pa yung nakapasa. Marami man pong, kumbaga, marami din pong Pilipino rin kasi nag-message or nagsasabi po na parang tinalikuran mo yung country mo. Pero sakit lang po na marinig yon kasi hindi naman po nila alam kung ano yung nararamdaman ko ngayon. Which is, ayoko po talaga, kumbaga hindi po ako kasi ngayon nag-social media. Hindi po ako vocal, hindi ako masyadong po sa social media kasi ayokong i-share yung nangyari sa akin, kundi mas pinipili kong manahimik or maging low-key kaysa yung parang eto ko, parang ganon. Mas okay na pong pinaprocess ko yung mga bagay-bagay ng tahimik lang. Pero pag kumbaga nandyan na, i-share ko sa kanila kung ano nangyari sa akin and how grateful I am na kahit ano mang nangyari sa akin, they still support me. Minasan, konnichiwa. Watashi wa Jojo Santiago desu. All-star ni paro shite kudasai. Yoroshiku onegai shimasu.